in order that the scripture might be fulfilled. Jesus said, "I thirst." There was a vessel filled with common wine, so they put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to his mouth. Let us now listen to Brother Vince Stanley Inigo, OP. Please be seated. Nakakauhaw. Opo mga kapatid, nakakauhaw. Nakakauhaw, lalong-lalo na sa ganitong panahon, na tirik ang sikat ng araw. Lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sino bang hindi mauuhaw sa ganoon? Bale, madali sigurong pawiin ang uhaw ng iba dahil may dala naman silang pera pambili. Yung iba, malamang sa inyo, may baong tubig, baong soda, o kaya naman may baong buko juice. Basta, wag nyo lang po kalilimutang mamigay mamaya kasi pwede naman pumila din kami sa inyo. Sa ganitong klaseng sakripisyo na napadpad kayo sa simbahang ito, sa Basilica Minore ng Nuestra Señora de Manawag, isa sa mga lugar na tila hindi ka matutuyuan ng pawis dahil sabi nga nila, lagi kang pawis na pawis. Marapat lang napawiin natin ang uhaw upang maginhawaan naman tayo ng bahagya. Tumungo tayo sa eksena sa paanan ng Kalbaryo. Doon sa bundok ng Kalbaryo, ako'y nauuhaw. Pagmasdan ninyong mabuti. Ako'y nauuhaw. Nauuhaw nga lang ba? Sinasabi niyang siya'y nauuhaw. Sa kanyang mga sinapit na pagtataksil, paghahagupit, pagmamalupit, pangaapi, pagpapahirap, dagdagan pa natin ng pagpasa niya ng krus kung saan siya'y ipapako rito. Sinong hindi mauuhaw sa ganoon? Ngunit napagtanto rin ba ninyo na ang Panginoon na mismong nagsabi na nasa kanyang mga kamay ang tubig na nagbibigay buhay, ngayon ay nauuhaw. At hindi lang yon. Kung itong pinapangako niyang tubig na nagbibigay buhay ay siya nga ang magbibigay sa atin, bakit mismong siya tila binabawian na ng buhay? Noong mga panahong yon, siguro kung isa kayo sa mga tagasunod ni Kristo, malamang masasabi niyo rin, nasisiraan na ata ito ng bait. Nawawala na siya sa katinoan. Anong mapapala ko rito kung susundin ko ito? Paano naman niya maibibigay sa akin ang tubig na yon kung siya nga mismo ay hindi mapawi ang uhaw niya? Sa bundok ng Kalbaryo, ang mga sundalo ay tila tumugon sa pangangailangan ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Kumuha ng isang espongha, isinawsaw sa mapait na alak, isinaksak ito sa isopo,
at ipinainom kay Kristo. Wow! Hindi ba't kahanga-hangang kabaitan ang ipinakita nila? Ngunit mga kapatid, kung ating intindihing mabuti, isa ito sa mga pinakasuklam-suklam na bagay. Dahil ang esponghang inilubog at ginamit para pawiin ang uhaw ni Jesus sa mga oras na yon ay mawalang galang na po. Ginagamit ng mga sundalong yon upang pamunas ng kanilang puwet. Nakakahiya. Ni sa kaaway mo nga, hindi mo gagawin yon. Bakit sa kanya pa nagawa? Siyang nag-uumapaw ang pagmamahal sa atin. Yun nga ba ang nararapat nating gawin sa Diyos na magliligtas sa atin? Sa ganitong paraan nga ba natin tutugunan ang pagkauhaw ni Jesus? Madaling intindihin ng sariling pagkauhaw. Ang malaking hamon ay, nagagawa ba nating intindihin ang pagkauhaw ng iba? Pagkauhaw ng ating kapwa sa pananampalataya, pagmamahal, at paggalang. Ano nga ba ang mensahe ng pagkauhaw ni Jesus? Si Jesus ay nagsasalita para sa mga taong nauuhaw sa ating lipunan. Nauuhaw sa ating oras o panahon. Nauuhaw sa ating pangangalinga. Nauuhaw sa ating habag at malasakit. Sa ating pagmamagandang loob. Kabilang na po ang mga taong nauuhaw, yung mga taong tinuring na natin na tulad ng alibughang anak, ang mga nawawala, pinipiling mawala, nagpapakawala, nagwawala, maging ang mga nawalan na ng hiya. Inialay din ni Kristo ang buhay niya para sa kanila. Mga nauuhaw ngayon sa kalinga ng pamilya. Nauuhaw sa katarungang hindi maibigay-bigay sa kanila ng mga pinunong kanilang tinitingala. Nauuhaw ngayon sa digmaan at unti-unting nangungulila sa mga mahal nila sa buhay. Nauuhaw sa pagpapatawad at pakikipagkasundong muli. Nauuhaw sa pag-asang masilayan pa nila ang bukas, nakapiling nila ang Diyos. Opo, sila ang mga taong nauuhaw at nais ni Kristong pawiin ang uhaw nila sa pamamagitan natin. Sila na gaya ng nakapakong Kristo, nangangailangan ng hihina, nangungulila, at walang-wala. Hindi madali ang mauhaw. Naranasan ko rin po ito, lalong-lalo na sa military training. Hindi madali ang mauhaw. Naranasan ko rin po ito sa bilangguan. Pero lilinawin ko po, hindi ako naging kakosa, mga kapatid. It was a memorable visit, and I experienced begging from a kind-hearted prisoner who generously offered me a drink because I did not have any money in my pocket.
Hindi madaling mauhaw. Ngunit ang pagkauhaw ni Jesus ay naiiba. Ito ay pagkauhaw ng nangungulila. Mga kapatid, hindi madali ang maranasan ang ganoong pagkauhaw. Hindi madali ang mawalan. Hindi madali ang mangulila. Hindi madaling mangulila sa isang ina. Hindi madaling mangulila sa isang ama. Hindi madaling mangulila sa Mr. o Mrs. o kaya naman sa kasintahan. Anumang level o label ang relationship ninyo. Hindi madaling mangulila sa kapatid. Hindi madaling mangulila sa anak. Kitang-kita naman natin yan sa paanan ng krus. Lalong-lalo na sa Birheng Maria. Ngunit may isang relasyon na hindi rin madali. Hindi madaling mawala ang sarili. Hindi madaling makita ang sarili mong nangungulila at isa-isang tinatalikuran ng mga taong inalayan mo ng iyong buhay. Nakakauhaw yun. Opo, mga kapatid. Nakakauhaw yun. Hindi ba't sa iyong paghihirap, hahanap-hanapin mo ang kalinga nila? Sinong hindi mauuhaw kapag sa paligid mo tila tinalikuran ka na ng mundo, ngunit handa ka pa ring magmahal? Sa mga pagkakataong yun na siya'y nakabayubay sa krus at nanaig sa kanyang puso ang pagmamahal niya sa atin, ipinamalas ni Jesus na tunay ngang siya ang tubig na nagbibigay buhay. Sa kabila ng lahat ng pasakit na ibinigay sa Kanya, tayo na binabalikan natin ang alaalang ito. Sa tingin ninyo, hindi ba't karapat-dapat na sabihin niyang siya'y nauuhaw? At kahit siya'y nangangailangan, nanghihina, nangungulila, nauuhaw, nagawa pa rin niyang maisip na pawiin ang uhaw ng iba. Mga kapatid, si Jesus ay nauhaw sa pananampalataya, pagmamahal, at paggalang ng sanlibutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumuko. His love never faltered. Patuloy niyang ibinahagi sa atin ang awa, habag, at malasakit, kahit hindi tayo karapat-dapat na makatanggap nito. Opo, mga kapatid, si Kristo ay nauuhaw. Ang kapwa natin ay nauuhaw. Makukontento na lang ba tayong pagmasdan silang nauuhaw? Ano nga ba ang papawi sa uhaw ni Jesus? Ano nga ba ang papawi sa uhaw ng ating kapwa? Kapag tayo ba ay nangangailangan, nanghihina, nangungulila, o nauuhaw, magagawa nga rin ba nating
isiping pawiin ang uhaw ng iba. Please all kneel. Let us pray. Dear Jesus, have pity on all the faithful who are in their agony and upon me. And when I shall come to my final hour, by the merits of thy most precious blood, enkindle so great a fire of love within my heart, I shall cause it to die for a very desire of being united to thee through all eternity. Amen.